Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, dalaygon ng Dios sa padayon nga paghatag niya kanato nining oportunidad nga makahimo kita sa pagbasa o pagpamalandong diha sa balaan niyang pulong. Hinaot tingala nga kamong tanan nga nagapaminaw karon diha sa inyong panimalay, sa inyong mga radyo o sa mga cellphone at mga Facebook friends. Naa kamong tanan sa maayong kahimtangan samtang kita magahimo sa ata ang devotional. Magatugyan kita diha sa Dios sa atong bulaton pinaagi sa pangamuyo. Amahan o Dios na mga langit nun, nagapasalamat kami sa oportunidad nga once again gihatag na usab mo kanamo aron makabasa kami sa imong pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nga paminaw karon diha sa ilang tagsatag sa kapanimalay, diha sa ilang mga radyo o sa tanan ng mga Facebook friends nga naga-follow karon, naka-monitor online, and at the same time ang tanan nga maka-scan diini nga maong video, mapasahan. Hinaot po Dios nga ang imong pulong adunay gahom mag-convect sa kasing-kasing sa matag usa, makakita kinigluna diha sa matag kasing-kasing samtang madunggan kini sa matag individual Ginoo. Panalangin ni o Dios imong pulong samtang pamalandungan, hinaot pa nga ang imong bala ang pulong sumala sa imong promisa nga mag-fulfill kini sa imong mga purpose or gituyo alang sa imong kabubuton. Kini gitugyan diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa makasapa ako nagadaig tungod kay ang Dios matinumanon kanatong tanan. Dini nga buntag karon, gusto lang nako i-remind atong kaugalingon ang matag usa kanato igala kung unsa ang atong kinaiyahan, unsa kita the way na kinabuhi nining kapanahonan karon, especially nining panahon anaa ang uncertainty sa atong pagkinabuhi, no? Walay usa kanato nga nagkabalo unsay ugma or even segundo gikan karon. Wala na kita makabalo kung unsa ang mga panghitabo, unsa ang moabot sa atong kinabuhi. Tungod kay kita mga finite being, no? Mga limitado nga mga binuhat. Apan, only God, ang Dios nga mao'y nagbuhat sa langit sa yuta, nagabuhat sa mga butang makita o dili makita. Siya ragyod ang adunay kapasidad, adunay kagahom nga makabalo kung unsa ang naa sa atong unahan o ingon nga siya nakabalo kung unsa ang sinugdanan o unsa ang katapusan sa atong kinabuhi. Pero sa atong pagkinabuhi ingon nga tumutuo, nagasalig sa Dios, nagaklaim na kita nagtuo sa Dios. Adunay mga tendensiya nga magkinabuhi kita, it's either in a negative way of life or in positive way. O concerning sa atong pag-ila sa Dios, concerning sa atong pag-atubang sa mga panghitabo or sa mga circumstansya sa atong mga kinabuhi, unsa kita the way nga moatubang niini. Pangutanon na atong kaugalingon, am I an optimist person or a pessimist person? Mao kini siya gusto nga akong ipaabot kanatong tanan, the way kita nagkinabuhi diha tubangan sa Ginoo. Uban ang pag-challenge, pagdasig kanato to be an optimist person, an optimistic person. No? If you are now a believer, kung nagtuo ka, nagsalig ka kang Kristo, nagtugyan ka sa imong kinabuhi kay Kristo, much better para kanato
or the best para kanato nga magkinabuhi kita ingon nga usa ka optimistic being, usa ka optimistic man or woman of God. Be an optimistic. Now, unsa may but pasabot kung maghisgot ka og pagiging optimistic? Optimistic is the one who tends to be hopeful and confident about the future or the success of something. Mao kana siya ang optimistic. When we say pessimistic, it tends to see the worst aspect of things or believe that the worst will happen. So, opposite kining duha. Kung ang optimistic, ang kanunay niya makita mo ang bright side sa usa ka event or sa sitwasyon. Ang pessimist usab, always siya nakakita sa mga negative na aspect or even ang mga worst na possible magkakitabo or even ang dili nagkakitabo makita niya. Always makita niya ang worst or bad aspect sa usa ka situation. According to some research, pessimism has been linked to mental health issues such as anxiety, stress, and depression. Some research links pessimism to inflammation and lower immunity. Maka-affect siya. One study even identified increased pessimism as a suicide risk in adults. Daghan nga mga nagakahitabo nga mga suicidal nga mga eksena no niini nga kapanahunan o kung imong tan-awon sumala sa nagatuon niini nga ang usa nga mga rason is ang pagiging sobra ka pessimistic nato nga mga katawhan no. Always nakikita kita sa mga worst aspect, mga negative thing sa ato ang mga na-experience or possible nga mga panghitabo sa atong kinabuhi no. Mao kana siya higala nga dili na to makalimod nga bisan asa nga area sa atong lugar sa tibuok Pilipinas or even sa tibuok kalibutan nagakahitabo ang mga pag-suicide tungod kay result kana sa mga depression most of the time and tungod sa pagka-pessimistic sa tao. Now, apan kanato ang mga Kristohanon, gi-challenge kita kanimo higala karon nagapaminaw. If you believe in God, so ang challenge para kanato is pagiging optimistic. No? Of course, I do not say nga di nato makita ang mga negative sides, but we should be balanced. Remember that we have God. Aduna kitay Dios nga masaligan, gamhanan o manuluyon kanatong tanan. Despite sa mga negative kaayo nga mga events sa atong kinabuhi, remember that we have God in which makasalig kita o sure kita nga siya manuluyon o kaya niya nga tabangan kita. No? Na atong pangutan-on karon, atong i-search ang atong kaugalingon, what governs our mind or your mind? Unsa ba na nag-govern sa imong kinabuhi, sa imong panghuna-huna karon? Every night, sa dihang magtulog ikaw, unsa ang katapusan nga ginahuna nimo? O sa dihang mumata ikaw sayo sa buntag, unsa ang unang butang nga mupasok diha sa imong huna-huna? Mga maayo ba, mga positive things ba, or ang mga negative? Now, higala ikaw ra ang nakabalo ni ini karon, ikaw nagapaminaw. I hope so nga makatabang kining atong pagpamalandong karon nga buntag aron ma-strengthen kita o the more kita mahatagan og dugang encouragement o pagdasig or mga pag-challenge kanato. Ang mga butang ba nga atong nag-abot sa atong kinabuhi, mga positibo ba or mga negatibo? It's either of that. Mao kana siya ang normal. Now, dinhi sa Lamentation chapter 3 verse number 21 down to verse
number 26. Ato makita nga ang usa ka writer nagasulti kini, no? Ang pagpaabot ka nato kung paano niya gi-conquer o paano niya gikinabuhi ang realidad during the time na experience niya kini mga butang. Now, sa ato ang aside, oftentimes we feel discouraged and hopeless because we are so much focused on our bad circumstances. No? Kanunay nagbalik-balik sa itong una-una mga dili maayo nga mga circumstances sa atong kinabuhi. We are unable to move forward from our past experiences because we dwell on negative thoughts and unfavorable situations in our lives. Mao kana siya sometimes nagakitabo ka na to, no? I do not say nga all the time, but oftentimes kasagara gayon, no? Our minds, our thoughts would always affect our attitude, our actions, and to our affections. Of course, ang atong pangunahunay gala kung unsa ato kanunay ginahuna-una nagahatag yun na direct effect, naga-influence siya ngadto sa atong mga kinaiyahan, sa atong mga aksyones o sa atong mga pagbati. Normal ka na kung unsa ang atong ginahuna. Therefore, kung mga negative things ang atong ginahuna, asigurado gyud na nga ang epekto diha dili maayo sa atong character, sa atong mga actions, ug sa atong mga pagbati. No? Mao kana siyang realidad. Therefore, ibantayan na to atong mga gipanghuna-huna, no? Now, din sa passage itong mabasa in Lamentation chapter 3 verse number 21. Nagingon, "This I recall to my mind, therefore have I hope." In verse 22, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not." In verse 23, "They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in him." In verse 25, "The Lord is good, and unto them that wait for him, to the soul that seeketh him." In verse 26, "It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord." Now, ang writer naga-portray kung unsa paano i-conquer ang discouragement or ang mga bad nga mga circumstances in life. Paano makahimo kita og positive nga mga responses. Especially ang Israelites people, the Israelites were invaded by Babylonian army on 586 BC. This one of the saddest moment in their lives as God's people. No? Ang katawhan sa Israel, part sa ilang mga punishments, ginaalaw sa Ginoo nga ma-invade sila, mahimo silang mga captives sa ngadto sa laing lugar, dumalahon sila, i-slave sila sa mga countries diin makapildi kanila, o especially ni adtong 586 BC ato makita nga sila naka-experience nga napildi sila, na-invade sila o pait kaayo nga mga na-experience nila, no? The destruction of Jerusalem caused Jeremiah and the people great sufferings. Kini during sa time ni Jeremiah, despite sa grabe nga mga warnings, mga pagpahinumdom sa alagad sa Ginoo nga mao si Jeremiah, but the only thing the king and the people of Jerusalem wala nagapaminaw. Instead nga walihan sila, sultian sila sa pulong sa Ginoo, ilan na hinoong kasukan, no? Ilang kalabanon ang alagad sa Dios. Kaya nagasulti kanila mga pagpahimangno, warnings, aron nga dili moabot kanila ang grabe nga kalamidad. Pero ato makita igala tungod kay hard-headed sila, no? Mga
tao nga dili mudawat og mensahe gikan sa Ginoo, na itumpawak sila nining maong destruction. Og tungod niini si Jeremiah uban kanila nakasinati usab nining maong suffering. Now, ato makita igala ang kinabuhi ni Jeremiah. Si Jeremiah nakaangkon og kusog, no? Jeremiah was strengthened and overcome his negative feelings caused by unpleasant experiences. Na supposed to be niining panahon si Jeremiah tungod kay uban kanila naghimo silang captive, si Jeremiah naka-experience usab niining maong kapaitan, kasakitan. Pero ato makita ang kinaiya ni Jeremiah, though of course nagsuffer siya, pero nakaangkon siya og kusog, talag sa og kusog, ug na-overcome niya ang mga negative feelings tungod niining maong eksperyensya, tungod kay nakahangad siya sa Ginoo. Si Jeremiah, adaa siya kinaiyahan pagka-optimistic na klase nga being, no? Now, ang question para kanato is, why be an optimistic? Nganong kinahanglan kita maging optimistic? Ingon nga mga tumutuo, ingon nga nagsalig og Dios. Unang rason is because being an optimist or optimistic, it refreshes hope, no? Naga-refresh siya sa atong mga nagakaluya, nagakawala na paglaom sa atong kinabuhi. No? In fact, in verse 1, nag-ingon ang writer in the book of Lamentation, "This I recall to my mind, therefore have I hope." No? So, unsa man iyang gi-recall, unsa iyang na-remember, mao ang pagpakamaayo sa Dios sa iyahang kinabuhi, the past. Ang mga past nga mga na-experience niya with God. So, na-remember niya kung unsa ka maayo ang Ginoo, unsa ka powerful ang Ginoo. And tungod ni ana, nabalik, na-refresh ang iyang paglaom nga supposed to be during that time, nagakawala na o nagaka-unlod ang iyang pagbati sa grabe nga discouragement. No? So, ang pagiging optimistic, nagapa-refresh siya sa ato nga paglaom nga nagakawala. Ang ikaduha, it regain momentum. Natural, pag discourage kita, pag bad ang circumstansya ang nag-abot sa itong kinabuhi, sigurado maapektuhan atong mga performances, no? Ang momentum sa atong pagkinabuhi, the way kita nagabuhat sa mga butang. Now, sumala sa verse 22, nag-ingon, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not." Despite ni anak nga maong circumstansya, ni anang event, nga nakaptive sila, si Jeremiah ato makita igala, nga nakagunit paghihapon siya, ang iyang paglaom, ang iyang pagsalig, nabutang niya diya sa Ginoo. Despite of that circumstances, ni atong circumstansya, kapaitan nga na-experience niya, wala mapiktuhi ang iyang pagsalig sa Ginoo. Therefore, nakita niya ang kamot sa Ginoo. Naingon siya, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed." No? Despite nga pildido sila, na-conquer sila sa kalaban, pero wala gi-allow sa Diyos mahurot sila because of the Lord's mercy. Unsa nakita ni Jeremiah ni adtong panghitabo, mao ang kaluoy sa Ginoo. Na suppose kung wala pa ang pag-preserve sa Ginoo, wala na silang tanan, no? Because His compassions fail not. No? Kaluoy sa Dios ang iyang pag-anggugma nga wala gyud milubad despite sa ilang pagkagahian sa ilang mga ulo. Mao kana siya gala. In verse 23, "They are new every morning. Great is thy faithfulness." Ang kaayo sa Dios, bag-o kada buntag, ang iyang compassion, ang iyang mercy, gina-renew niya
every morning. Wala pa ikaw nagmata, wala pa kita nagmatay gala, gipag-o na sa Dios ang atong kusog o gihatag niya kanato ang mga maayong butang. In verse 24, the Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Now, mao lang kana siya. Si Jeremiah ang nakalamang kaniya tungod kay ang iyang hope diha niya gibutang sa Dios. Ang Dios mao iyang paglaom, wala sa mga butang. Now, of course, very clear na kung ang tao ang iyang hope gibutang niya ni ining mga butang sa kalibutan nga atong nahuptan ay pagkawala ni ana mo nang maingon nga malus hope usab ikaw. Mao na nga si Jeremiah wa gyud siya malumpo sa iyang pangalagad o pagkinabuhi diha sa Ginoo. It's because ang iyang ultimate hope wala niya gibutang ni iyang kalibutan but didto niya sa Dios gibutang ang iyang hope. Ang ikatulo nga reason, it revive devotion. Kung optimist kita nga pagka-person, pagka-being, higala, makatabang kini ka na to, kay nga naman, bisan pa sa mga circumstansya nga maabot sa atong kinabuhi, kanunay nagaka-revive ang atong devotion diya sa Ginoo. Nung maabot ang discouragement, mga failures, mga circumstansya nga di nato masabtan, kanunay nagaka-revive kita, madiskurahe man pero mubalik lagi hapon. It revive devotion if we are an optimist being. Sumala sa verse 25, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Amen. The Lord is good and to them that wait for Him. Bisan pa nga murag na impatient na kagihigala, bisan pa usay discouraged ka na, dry ka na kaayo sa imong spiritual life, just keep on trusting God, because our God is so good. He is so compassionate. Maluluyon gid siya ug dili niya pasagdan ang iyang katawhan nga malumpo, matumba siya. Bangunon kita sa Dios. Especially kung isik nato siya during that dark moments sa atong kinabuhi. And number 4, it realign our focus. Usahay, pag moabot ka nato ang discouragement, na mga panahon nga murag musimang kita, murag mawala kita sa ato nga sa tenor sa atong pagkinabuhi. Usahay mawala ang gana nato diya sa Ginoo, mawala ang atong interest para sa Pangginoo. Pero kung usa kita ka optimist being, mutabang kanato nga ma-realign ang ato nga mga focus. Instead nga ma-divert kita sa ubang mga butang, ibalik kita, mapakabalik kita diha sa Ginoo. Ingon sa verse 26, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Na ang tendency nato igala, maningkamot kita pang sarili na lang, no? Kana bitaw inato na lang yun ba? Pag moabot ang sitwasyon, it seems makaingon ta, Lord, basig murag wala na yung Ginoo. Pinakahuli na to masangpit ang Ginoo. Pinakahuli na to siya matugyanan sa atong mga experience. Na supposed to be, dili mao. Supposed to be, siya ang una natong sumbungan. Siya ang una natong sandigan. O despite sa mga butang na nagakitabo sa atong kinabuhi, positibo man or negatibo, ang atong focus dapat always naa sa Ginoo. Kung discouragement or mga problema, mga butang, bugat kay sa atong kinabuhi, ang ato unta nga dapat no focus is, Lord, you are so powerful, compassionate, and so good to us. Help us. Pero usahay, dili ang Dios kanunay ato mahangad.
dili nato kanunay mahatag sa iya ang dapat. Panahon sa kalipay, mga surprises sa kinabuhi usahay, dili siya ang ato una mapasidunggan. Dili siya ang una nato nga hangdon, no? Dili siya una nato pasalamatan. Na supposed to be siya ang tinubdan sa tanang mga butang. No? Mao kana siya. It realign focus ang pagiging optimist. Always focus on God. Avoid negative thoughts. Bantayan na to kini kay ang mga negative thoughts from time to time nagapasok sa atong mga paghuna-una. Never allow to be disturbed by bad or unhealthy experiences in life. Never entertain discouragement. Kay naamang kini, no? Kini kanunay nagalibot-libot sa atong kinabuhi. Luyahon kita sa atong pag-alagad, but never entertain discouragement. Reject hopelessness. Ignay mong kaugalingon. In God, I have my ultimate hope. God is my ultimate hope. Commit to God all your struggles and all your problems. I-commit diya sa Ginoo. Kabalo kay gala. Ang Diyos, powerful siya. Makahimo siya og daghang mga pamaagi. Nga ang tanan, nga dili maayong butang, pwede niya nga mahimong maayo para kanato. And always put your trust to God. Ibutang, itugyan diya kaniya ang ato kinabuhi. Isalig kaniya ang tanan. Be an optimistic person, believer of God. Now, why be an optimistic? Because it refreshes hope. It regains momentum. It revives devotion. And it realigns our focus. Hinaot pang ang Diyos nga panalangin siyang pulong sa atong kasing-kasing. Amahan o Diyos nga lagiton, i-bless sa imong pulong ngadto sa kasing-kasing, magligon, magdasig, mag-rebuke, mag-instruct ka namo sa pagkinabuhi nga makalipay kanimo. Help us, Father, to be an optimist person, an optimistic being, Father, for glory and honor. In Jesus' name, amen.